Yan mga bossing, nandito po tayo sa Valenzuela. So may aayusin naman tayong panibagong Aerox version 1, okay? February 14, araw ng mga puso. Pero tayo ngayon nandito, nag-home service. Tapos umuulan pa, nagkataon. So dito mga bossing, ang problema ng motor, pag sinuse, ayan mga boss. Tapos kapag ini-start naman natin, yung makina nagre-redondo. So dito mga bossing, ang possible na problema dito kasi nagkakaroon siya ng error 12 either sa spark plug cap, spark plug, ignition coil, stator, CKP sensor, IEC. So yun yung mga possible cause na sira. Kapag na-check nyo yan mga bossing and then wala kayong nakitang problema, ang sira nun, ECU. Bago natin paghinalaan, check muna natin yung nabanggit ko. So, meron tayong ginagamit ito mga bossing, MST100 Pro at yung manual diagnostic tool na kaya ma-detect kung sira na yung CKP sensor. So, unang step mga bossing, dapat meron kayong multimeter. So, meron siyang voltahe na 12.5 volts. Okay? So hindi naman totally drain tong motor. Kapag ganito yung voltahe mga boss, under pa sana ito kung walang problema dito sa mga sensors or kaya naman wiring. So ang pangalawa natin i-check, itong kuryente ng motor. So papakita ko sa inyo mga bossing, kahit i-unplug natin yung ignition coil, nakabaklas yan. Kapag pino-start natin, iikot pa rin yung magneto. So ayan, on natin yung motor. On natin mga boss. Okay, ayan. Tapos dito tayo sa magneto. Tingnan nyo mga boss, naka-unplug yan ha. Ito. Naka-unplug yan tapos iikot pa rin yan. Ayan, di ba? So ngayon, i-check natin to kung nasa tama pa yung resistance. Okay. So meron naman siya mga bossing ano. Ibig sabihin itong spark plug cap na to, merong resistor to sa loob. Okay. So dito sa spark plug mga bossing ano, so may R naman siya, yung GKR, ibig sabihin resistorized to. Ayan. So wala naman problema sa kanyang spark plug. Isalpak natin to mga boss. Ayan. Ganunhin natin. Tapos salpak natin sa ignition coil dito. And then i-start natin yung motor. Titingnan natin ngayon kung may lalabas na kuryente. Meron, di ba? Ayan. Isa pa. So, ibig sabihin walang problema mga boss ano. So after natin sa kuryente mga boss, pakinggan natin yung fuel pump kung mag-activate. So pakinggan na natin mga bossing ano, confirm natin kasi hindi ko marinig, malakas yung ulan. Isa pa. Ayan mga bossing, wala namang problema sa kanyang fuel pump, no? Working naman. Susunod din i-check itong fuel hose galing fuel pump. Dapat may lalabas na gasolina dito. So dapat malakas mga boss. Sugutin natin to. Dapat pag on natin may lalabas na gasolina dito. On lang mga boss. So malakas. Walang problema ano. So ibig sabihin mga boss, walang problema sa gasolina, walang problema sa kuryente. So doon tayo mag-focus sa starting. So alam niyo naman mga boss, kapag umiikot yung magneto at hindi nakaka-start, yung may problema, either CKP sensor o kaya naman yung wiring. So bago yan, check natin sa diagnostic tool. Pakita ko sa inyo mga boss. So yung unang video natin mga boss, pinapakita ko lang sa inyo kung paano mag-troubleshoot kapag walang diagnostic tool. So ito naman kapag may diagnostic tool mga bossing. So salpak lang natin siya. Okay. Mag-on yung ating diagnostic scanner. So dito mga bossing, hindi porket meron kang diagnostic tool, ilalabas na ng diagnostic yung pinaka-eksaktong problema ng motor. May mga cases na hindi niya nilalabas mga boss. Subukan natin. Okay. On natin mga boss. Automatic search.
Ayan. Engine. Okay. On. So dito muna tayo sa red fault code muna tayo mga bossing. Para malaman natin kung ano yung cause kung bakit nag-error 12 ito. Oh. So ito mga boss, meron siyang eksaktong nilalabas na error. Can't receive the normal signal of CKP. Okay? So yung CKP mga boss, andito yan sa likod ng stator. So ang problema nito is yung CKP sensor. Kaya yung motor, umiikat yung magneto at ayaw umandar. So may history siya na 37 error. So tumataas yung minor nito. Dito sa AAC naman, ang nakalagay dito 2 value. So either magki-clean tayo or magre-replace. So dito mga boss, ang gagawin natin, dininisan natin yung IAC tapos calibrate natin yung sensor para yung minor is bumalik sa normal. Check natin yung PPS volt 6.64 mga boss. Mayroong konting problema, so adjust natin yung mamaya. Dapat 0.66 volts yan. Tapos yung IEC, ayun, 58. Nasa 58 siya mga boss. So linisan natin yung throttle body. So dito tayo maglilinis mga boss sa throttle body, tapos calibrate natin yan. Okay? Pero siyempre mga boss, yung pinaka first goal natin, dapat mapaandar natin yung motor. And then doon natin isusunod yung paglilinis ng throttle body, calibration ng PPS tsaka IEC. Sa magneto, makikita natin kung gaano nakakapal yung mga kalawang at buti nakisama pa nga ito. Sa pagkalas ko ng stator, wala naman akong napansing bakas ng langis. Etong CKP sensor lang talaga yung bumigay. Sa mga hindi nakakalam kung paano ko tinetest ang sirang CKP sensor, noong mga panahong wala pa akong diagnostic tool, ginagamitan ko nga ito ng CKP tester. Dapat pag on ng device, walang iilaw. Katulad nito, may 3, ibig sabihin sira na. At tumutugma nga ito sa findings ng diagnostic tool. Pagdating naman sa walang problemang CKP sensor, dapat pag on ng device walang iilaw. Saka lang ito iilaw kapag pinapadaanan ng magnet ang 4 na sensor. So yun mga boss, ikakabit na natin itong CKP dito sa stator. Okay? And then, so shoutout pala kay sir. Sir, kaway-kaway naman bago umuwi. Shoutout nga pala sa mga kupal dyan. Anong brand sir? Dyan lang sa ano, lang. Meron na eh. Okay, ingat sir sa biyahe. Okay. Yan. Matapos ko nga ma-verify na wala talagang problema itong CKP sensor na ating ikakabit, sinalpak ko na ito sa stator. Pagdating naman sa pin terminal galing stator papuntang ECU, hindi naman ito sunog. Kinabit ko na rin yung bagong linis at bagong pinturang magneto. Pagkatapos, susubukan natin paandarin itong motor. Okay, so ito na. On natin mga boss. Sorry, nakabaklas. Okay, so ito na. Nalimutan. Ayan. So ulitin natin mga boss. So meron siyang problema mga boss, no? So mababa yung minor niya mga boss, tapos biglang tataas. So dito mga boss, ayusin natin to, baklasin natin to mga boss. Pagkalas ko nga sa throttle body, ito yung bumungad sa loob. Sobrang kapal ng carbon deposit. Automatic kung ano yung meron sa throttle body, ganun din yan sa IAC sensor. Pagkatapos, nilinis ko na yung kaloob-looban ng throttle body kasama yung IAC sensor. Ganun din yung IAC valve at IAC spring. Ngayon, ikakabit ko na itong IAC sensor dito sa throttle body. Dumako naman tayo dito sa diagnostic tool. Meron tayong makikitang mga value.
Isa na dyan yung TPS volt na dapat ay 0.66 yan at hindi 0.64. Ngayon, gamit itong diagnostic tool, itatama natin itong TPS angle. Ito yung kagandahan kapag may diagnostic tool ka na gamit. Ngayon, pihitin lang natin yung allen hanggang pumatak ito ng 0.66 volt. Syempre, huwag kalimutan higpitan ang nut. Pagdating naman sa IAC sensor, nakalibrate din natin ito. So yung mga boss, matapos na natin ayusin itong motor na Aerox, ano? So yung dating hindi umaandar, ayun okay na. Tapos yung minor, naayos na rin natin. And then mga boss, nagpalit tayo ng CKP sensor. Ito yung dahilan kung bakit hindi umaandar yung motor. Tapos nung napaandar natin, biglang namatay, nagpalit tayo ng spark plug kasi ito yung nakita nating problema. And then pinasabay na rin ni Sir yung pagpapalit ng spark plug cap. Kasi ito yung pang Mio, nakakabit dito tapos nagpalit tayo ng pang Aerox. So ito na mga boss. Okay. Ayan, start natin. Normal yung kanya minor mga boss.